Sige po, buklatin natin ating mga Biblia. Mas maganda sa Exodus 19, verse 1 and 2. Tatlo kasi binigay kong dito eh. Tatlo yung binigay kong scripture reading, pero nandoon sa 19, verse 1 to 2 ang pinaka puso nito. Sige po. Sige. Noong matapos kong basahin yung Levitico, may na-notice ako sa phrase yung mga kataga na lumantad at umusli sa bawat pahina ng aking Biblia. Kapag dinadaanan ko dinadaan ko ito sa aking paningin, talagang merong phrase na talagang recurring na nag-i-speak sa akin. Every time I come across this phrase, parang minamartilyo ang aking budhi. Ito ang nag-udyok sa akin na pagnilayan at pag-aaralan pa ng mas malalim yung katagang ito. Ang ating pong title ngayon The Code of Holiness. Alam niyo po ba kung ano yung phrase ang tinutukoy ko? Alam ko, na-preach ko na ito noon in the past, pero hindi ko masyadong na-idiin ang message Ito po yung mga katagang, I am the Lord. Ako ang Diyos. Na paminsan-minsan, pagkatapos po niya makapagbigay ng mas malalim at malawak pang diskurso tungkol sa ninanais niya para sa kanyang bayan, wawakasan niya to ng pananalitang, I am the Lord, your God. So una, I am the Lord, ako ang Diyos. Pero pagkatapos siyang magbigay ng mga ng mga diskurso na mas maluwang pa, mas malawak pa, biglang tutuldukan niya ito o kanyang seselyuhan ng mga pananalitang, I am the Lord, your God. Your God. Nag-iiba Kasi hindi niya lang sinasabing, ako ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ako rin ang iyong Diyos. Nagiging personal. Ikaw na yung kinakausap. Signifies, to? Alam mo kung sinisignify nito? Ownership. Pag-aari ka ng Panginoon. Sa aking pag-aaral, pag dinilay, nasumbungan ko, yung mga katagang I am the Lord at yung I am the Lord your God, binanggit na maraming beses sa Biblia natin. 2 beses sa Leviticus 1 to 16, 47 times sa Leviticus 17 to 26. 150 times in the entire Bible, mababasa mo yung salitang I am the Lord. Grabe, no? Ito yung tindi ng mga katagang ito. So if you look at the total number of scripture this phrase mentioned in the scriptures, yung 1/3 nito can be found in Leviticus alone. Significant po ito. Kasi dito po sa portion ng scripture na ito, especially Leviticus 17 to 26, ipinapahayag ni Yahweh yung kalidad ng pamumuhay na kanyang hinihingi sa kanyang mga hinirang. Ang kanyang mga hinirang dito sa Old Testament ay yung bansa ng Israel. Ang focus po nito ay pamumuhay ng banal sa mundong kanilang kinalalagyan. Ito yung kabuuan ng mga verses na binasa natin kanina. Excuse me. So, para mabigyan kayo ng kailangan bigyan kayo ng overview muna Nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha niya rin ang tao. Yung tao, binigyan niya ng kanyang biyaya, ng blessing niya, ng actually, eternal life na nung time na yun at maayos na pamumuhay. Kaya lang, nangyari, si Adan at si Eva, nagkasala sila Dito na tinatawag natin the Great Fall. Ano po? Excuse me Hirap talaga, no?
Ang hirap nang nawala ng may bahay, pati panyo ko, hindi na ako makakakuha eh. Well, anyway, ganito yan, ano? Pagyan tissue dyan. Para pag umubo ako. Thank you. Salamat. Okay. Tuloy natin. Ayun. Tuloy natin. So, ayun po eh. Nagkasala ang tao. At alam natin, pasama na yung tao. Ang nangyari patuloy niyan, kailangan sirain niya uli ang mundo dahil sa tao na ito. O kaya, talagang paslangin niya ang lahat, maliban na lamang kay Noe, na siya naging matuwid. Pero alam nyo, inisip ng Diyos na i-redeem agad, no? Yung mundong ito. Kaya pumili siya ng tao. Isang bayan na tinatawag niya aking bayan, ang bansa ng Israel. Ang purpose ng Israel ganito eh. I-reveal ko ang aking sarili sa inyo, tapos kayo ang magpapahayag sa buong mundo kung sino ako, si Yahweh. So talagang, kaya chosen people pinili. So, ang nangyari dito, pumalpak sila eh. Hindi talaga nila nagawa ito. So, dumating na yung church. Pero mamaya, babanggitin ko yun later on para makita lang natin kung saan ako patungo. I want you to see the big picture first bago natin tuloy ito. Well, anyway, balikan natin yung mga katagang nabasa natin kanina. Sa Leviticus 18:1 and 2 sa NLT, then the Lord said to Moses, give the following instructions to the people of Israel. I am the Lord, your God. Ito yung mga pamantayan ko. No? Bigay mo sa bansa ng Israel. Sa Leviticus 19, verse 1 and 2, sa NLT din, sabi niya, the Lord also said to Moses, give the following instructions to the entire community of Israel. You must be holy because I, the Lord your God, am holy. Ang tindi, no? Maging banal kayo kasi ang Diyos ninyo ay banal. Ang Diyos ninyo ay banal. At dun sa Leviticus 27, verse 34, sinabi dito na binigay niya ito sa Mount Sinai for the Israelites. Para sila ay mag-represent ng maging representative ni Yahweh sa lahat ng tao. Balangkasin po natin, ang mga tagang ito, I am the Lord your God. Kasi important din ito sa atin bilang mga anak ng Diyos. This is important to us as a child of God. Yung sa Biblia, yung Word of God, progressive yung revelation nito At ito ay nagtatapos kay Kristo Jesus. Ang layunin ay nagsimula sa pagkatalaga ni Yahweh sa bansa ng Israel. Katulad ng sinabi ko kanina, na kanyang representative sa mundo. This is why He is serious in letting them know who He is. Kailangan malaman ninyo Kung kayo magre-represent sa akin, kailangan maging katulad ninyo ako. His plan is for Israel to mirror His character to the world. Ito yun Maging salamin sila ng katangian ng Diyos sa mundong ito. So that through them, the whole world will know there is only one and true God. Isa lang ang Diyos. Itong dahilan bakit nagbigay ng pamantayan ng kalidad ng pamumuhay si Yahweh na dapat nilang tularan. And this is spelled out in Leviticus chapter 17 to 27. Ang haba, na siyang kinondense sa Exodus 20 na 10 Commandments. Ang tawag po ng mga theologians dito ay the Holiness Code. Batas ng kabanalan. Ito po yung mga lantad na pag-uugali. Kaya lantad, dapat nakikita Lantad na pag-uugali na ninanais ni Yahweh na isabuhay ng kanyang mga hinirang sa mundong kanilang kinagagalawan. Bilang patotoo na sila ay nagtitiwala sa Diyos.
And because of this, people will aspire what they have and eventually be drawn to God. Ayun yun eh. In the same way, ikaw, ngayon, na New Testament tayo, ikaw, na anak ng Diyos, nakipag-isa kay Kristo Jesus, dapat makita rin ang katangian ni Kristo sa iyong buhay. As the shepherd is, ganun din yung sheep. Magkokomentary po muna ako bago tayo magpatuloy. Ngayon sa New Testament, iba na ang representative ng Diyos sa sanlibutan. Iba na. Bagamat may special place pa rin ang bansa ng Israel sa history of mankind. Pero ngayon, may tinawag na siya na bagong representative niya sa mundong ito kasama ang mga Hudyo at Hentil. Ito yung tinatawag niyang church o iglesia. Na ambassador ng Lord sa buong mundo. Ano po? Ngayon, sino yung church? Sino yung church? Kayo, no? Tayo. Ito yung mga nilalang na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yung lahat na nagtiwala sa Kanya at tinanggap siyang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So, again, sino uli ito? Ayun, no? Ayun yun, ano? Ikaw yun. Sabihin mo nga sa tabi mo, ikaw yun. No? Ikaw yun. At kung ilalapat ko ang prinsipyo ng Levitico sa atin ngayon, ninanais din ni Yahweh na makita si Kristo Jesus sa inyo at sa aking buhay upang makilala ng mundo ang Ama. Payag ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Chapter 1, verse 15 to 16, Revised Tagalog Popular Version. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang kapanganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Everything was created by Him and through Him. Through Him and by Him. Ang deklarasyong ito, pinagtibay din ng apostol sa aklat ng Hebreo. Kita nyo hindi lang sa isang verse makikita eh. Ibig sabihin, pinagtibay pa ito eh. No, kahapon, natutunan namin na the main, yung isang pinakamahalagang principle sa sa Bible interpretation is Scripture interprets Scripture. No? Yung Scripture mismo magpapaliwanag kung ano ibig sabihin ng nakasusulat. So itong sinabi niya sa Hebrews 1, verse 3, Revised Tagalog Popular Version, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ano ba ang application nito ngayon? Kung si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, dapat lang na isabuhay mo ang kanyang mga katangian upang mailarawan mo siya sa lahat. Pero paano mo mailarawan si Kristo kung hindi mo naman siya ganap na nakikilala? At paano mo naman siya ganap na makikilala kung hindi ka naman nag-uukol ng panahon upang basahin at pagnilayan ang kanyang salita, yung nakasulat na salita ng Diyos? Balik tayo sa ating teksto. Ang Code of Holiness ay tinagubilin ni Yahweh sa mga Israelita. Ito ay napakataas ang antas. At napakatindi din ang parusa sa sinumang sumuway dito. Matindi yung parusa dito eh. Very strict siya, no? Talagang
Mamaya explain ko bakit kailangan gawin ito ni Yahweh. For instance, yung isa gamitin na lang natin, Leviticus 29, 20 verse 9. Ganito pagkasulat, Revised Tagalog Popular Version, ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Grabe naman, ang tindi. Ngayon, ordinaryo na lang yan Actually, yung word na ginamit dito, disrespect. Anyone who disrespect. Ordinaryo na lang yan Yung translation ng NLT sa unang sentence na ito ay, anyone who dishonors father and mother must be put to death. Grabe naman yan. No? Ang tindi. No? The word dishonor means to speak disrespectfully. Not necessarily to curse, but just disrespect. Thank you. At ang parusa nito ay kamatayan. At hindi lang ito ang tuntunin na may ganitong sentence. Marami pang ibang binanggit na reglamento si Yahweh na kamatayan ang kapalit ng pagsuway nito. Kung pagdinilayan mo yung Code of Holiness na binigay sa mga Israelita, mapagtatanto mo na perfection ang hinihingi ni Yahweh dito. Meron sa Biblia sa New Testament, ang translation ng Be holy for I am holy sa King James o Revised ata ito, sinabi niya, Be perfect for I am perfect. Ayun ang translation Grabe, ang taas And rightly so. Kung kumakatawan sa mga tuntuning ito ni Yahweh ay yung prinsipyong you must be holy because I am holy, the Lord your God, I am holy. No? Am holy. Dapat lang No? Dapat lang makita yung mga bagay nito. At para ipaalala ni Yahweh ang bagay na ito sa kanila, paulit-ulit niyang binibigkas ang sa mga katagang, I am the Lord. Ako ang Diyos. Pinapahayag niya sa kanyang mga hinirang na wala ng ibang Diyos. Ako lang. Ang pagkakilala ni Yahweh kay Abraham, ang pagpapakilala ni Yahweh pala kay Abraham at kay Moises ay yung mga katagang, I am what I am. Ako ay ako. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako ang pinakamakapangyarihang Diyos. Ang lahat ng mga Diyos na sinasamba ng mga bansa ay Diyos-Diyosan lamang. Hindi sila totoo. Fake news silang lahat. Fake news silang lahat. Tapos whenever God emphasizes a certain provision in the Code of Holiness given to His people, bubuuin niya ito ng mga katagang, I am the Lord, your God. Kita mo, grabe, Ako ang iyong Diyos. Ako ang Diyos na iyong Diyos. Ikaw na tinutukoy dito. Ibig sabihin, you are representing me. Ang tindi, Ambassador kita sa mundong ito You are representing me. Kumbaga, sinasabi niya sa kanila sa atin din ngayon na hindi lamang ako ang tunay at pinakamakapangyarihang Diyos, ako din ang iyong Diyos. And this signifies ownership. God is saying to them and to us now also, I own you. Pag-aari kita. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya umayos ka. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Kasi witness ka sa mundong ito Yet after having said that, ang Code of Holiness na ito ay imposibleng masunod ng 100% to the letter na hinihingi ng provision na ito. Kasi napakahigpit Napakamalupit at umaalipin siya sa sinumang nais na isabuhay ito. Katunayan, expanded version lang ng Ten Commandments ito
na alam na natin ngayon na nagpapahayag lang na hindi kayang masunod ng pagsisikap ng tao sapagkat ito ay naglalarawan ng kawalang kapintasan o perfection. Bira, no? Ba't sinayin mo pa sa akin? Mahal tanong mo sa akin, bakit pa binigay ni Yahweh ang code na ito? Kung alam naman niya na hindi makakasunod ng ganap ang kanyang mga hinirang dito, bakit niya binigay? Kasi ang taas ka ng antad ng antas ng kalidad na hinihingi nito. Kanina napahapyawan ko na, no? Kanina. Una sa lahat, banal si Yahweh. At dapat lang na ang kanyang mga representative ay banal din. Pangalawa, ito yung unang pagkakataon kasi na naghirang si Yahweh ng bayan. Natatayo sa larawan ng kanyang kaningningan sa mundong ito. Representative nga alam na natin ang mga bagay na ito. Alam na natin na ngayon, dahil hindi ito nagawa ng tao, tinugunan ito ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ito ginawa niya para sa atin. Kita nyo, no? Ang tindi, no? Pero hindi po yan ang punto ko dito Naglatag si Yahweh ng kanyang bayan ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Hindi lang pala. Ito isang punto ko rin, no? Naglatag siya ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Siguro ang tamang tanong ay pinapahalagahan ba nila ang mga bagay na mahalaga kay Yahweh? Ilapat natin ang puntong ito sa kalagayan natin ngayon. Tatanungin kita, ikaw, makinig ka, pinapahalagahan mo ba ang mga bagay na mahalaga sa puso ng Panginoon? Magandang pagnilayan yung tanong na yan. Dito sa Bagong Tipan, dahil kay Kristo Jesus, ang church na. Tayo na ang representative ng Ama sa mundong ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dahil dito, at dahil hindi kayang abutin ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ang kabanalan ng Diyos, iba nang ginawa, inilagay na niya ang kanyang kabanalan sa ating puso sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, hindi makasunod ang tao sa batas ko, ilalagay ko yung batas ko sa kanilang puso. Ito nangyari sa iyo nung nakipag-isa ka kay Kristo Jesus. Hindi ba natalakay na natin ito? The righteousness of God, tinanggap mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga ikaw ay matuwid na sa kanyang mga mata. 2 Corinthians 5:21, English Standard Version, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Kristo na walang kasalanan, kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao. At sino at ito pinako sa krus ng Kalbaryo. Ayun po sinasabi nito upang tayo na makasalanan, makakatanggap ng katuwiran ng Diyos. Grabe, no? Lupit. As God's new ambassador to the world, we are to mirror Christ to everyone. Malinaw yun sa calling ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat ng nakipag-isa sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, tinawag. 1 Peter chapter 2 verse 9, New International Version. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Tinawag ka, hinugot ka dito sa kadiliman, dinala ka dito sa liwanag. Para dito sa liwanag, maipahayag mo yung mga kahanga-hanga at kamangha-manghang gawa ng Diyos. This is your purpose. At pinapahayag mo to sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Pero hindi mo pinipilit gawin ito kasi lilagay na nga ng Panginoon Yung kabanalan sa buhay mo, ang kailangan mo na lang gawin, magpasakop ka
kay Kristo Jesus at sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Ayun na lang. Dahil dito nagbago din yung code na ito na sinusunod natin ngayon. Nagbago na eh. Yung mga batas ng kabanalan nito, ang haba nito eh. Na kinompress sa Exodus 20 sa 10 Commandments. Pero ngayon, pinaikli na lang eh. Nagbago ngayon yung code na to na sinusunod na natin. Iba na yung batas ng kabanalan na ito. Ito ang pahayag ni Kristo Jesus sa mga Hudyo. Mark 12:30-31, Revised Tagalog Popular Version. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Dalawa na lang. Kinompress sa dalawa na lang. Ano ito? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Buong kaluluwa. Tapos pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit po nasasaklawan ito ang lahat? Kasi ganito kung mahal mo ang Diyos, siyempre pahalagahan mo siya. Mamahalin mo yung kanyang mga naisin. Ayun yun eh. Yung love ang magiging motivation mo. Hindi na yung sariling kakayahan. Kung mahal mo isang tao, di ba ginagawa mong lahat? Ako naalala ko, naliligawan ko si Nenet pa noon eh. Kahit talaga, pupuyat ako dyan eh. No? Ako, susunduin ko kahit late na. Kasi yung pag-ibig nandun dun eh. Of course, yung pag-ibig dito na hiningi ng Diyos, masigit pa dun. So ito na yung dalawa. Yung code of holiness, na-upgrade na. Tinaas na ng Lord naging code of love. Yung batas ng kabanalan ay naging batas ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Ito yung motivation natin. Ito yung nag-iisang espiritu ng pagsunod natin sa Panginoon na binigay ng Diyos ang pag-ibig. Hallelujah. Dalawa lang yan pagka hindi, pagka naintindihan o hindi naintindihan tahimik. Pag tahimik, it's either fully naintindihan o hindi naintindihan. Pero ito po yun. Yung Panginoon po, binago niya na yung code of holiness na ito. Naging code of love. At gayon, makikilala na ng lahat ng bansa kung sino ang Diyos dahil sa iyong pag-ibig. Kuha po ba? Hallelujah! Kaya dapat umiral yung pag-ibig sa ating puso. Amen? Okay, hallelujah. The Lord add blessing to the proclamation of His word. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng ito na aming nadinig ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, kasi, O Lord God, nagbigay ka na ng bagong batas. At ito ang batas ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, O Lord, ay nasumpungan din namin dahil kay Kristo Jesus. Dahil sa Kanya, Panginoon, natututo kaming umibig sa kalidad na ninanais mo. Maghari ka sa bawat isa, Panginoon, at dalangin namin, makita ng mundong ito ang kadingligan ng iyong kadakailaan sa pamamagitan ng aming pag-ibig. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.